sa gitna ng matagumpay na pagbabalik ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Isang malalim na sugat ang muling nabuksan. Hindi lamang sa Amerika kundi pati na rin sa mundo. Ang mga balita ay puno ng magkasalungat na emosyon. Sa isang panig, mayroong kasiyahan at pag-asa. Sa kabila naman may matinding lungkot at pagkabigo. Ngunit hindi nagtatapos dito. Sa likod ng bawat sigaw ng tagumpay at bawat patak ng luha, nakatago ang isang malalim na tanong. Saan ba talaga tayo dapat magtiwala? Sa tao ba o sa Diyos? Ang halagang ito, bagamat nakasentro sa Amerika, ay may direktang epekto ito sa ating bansa dito sa Pilipinas. Tayo bilang isang bansang matagal nang umaasa sa tulong at suporta ng Amerika ay nakatayo ngayon sa harap ng isang bagong panahon ng kawalang katiyakan. Habang ang ilan ay nagdiriwang at ang iba naman ay lumuluhang nagluluksa, ang pagbabalik ni Trump ay nagdadala ng malaking tanong sa buong mundo sa Pilipinas. Ang tanong ay malinaw: ano ang magiging epekto nito sa ating bansa? Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., paano natin harapin ang paparating na bagyo? Ang mga pangarap ng iba para sa mas maliwanag na hinaharap ay maaaring magkatotoo, ngunit para sa iba, ito ay simula ng isang panibagong yugto ng hirap at pagdurusa. Sa bawat pagbaha ng emosyon, parehong positibo at negatibo, nasasalamin ang mas malalim na problema ng tao, ang ating tendensiyang maglagay ng sobrang tiwala sa mga lider na tao. Ngunit narito ang paalala mula sa Jeremias 17 verse 5-7. Sumpain ang taong nagtitiwala sa tao na ginagawa ang laman bilang kanyang lakas at ang puso'y lumilihis mula sa Panginoon. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang kanyang pag-asa ay nasa Panginoon. May mga hamon na paparating. Una, ekonomiya at kalakalan. Ang pagbabalik ni Trump ay maaaring magdulot ng mapagpapago sa pandaigdigang merkado. Maaaring lumakas ang relasyon ng Amerika sa ibang bansa habang humihigpit ito sa mga nakaraang kalaban. Ang Pilipinas bilang isa sa kanilang malapit na kaalyado ay maaaring makakita ng mga bagong oportunidad o sa kabilang banda mga hadlang. Pangalawa, seguridad at diplomasya. Paano mabalansehin ng Pilipinas ang relasyon nito sa Amerika habang patuloy na hinaharap ang mga tensyon sa West Philippine Sea? Ang mga bagong pulisiya ng Amerika sa ilalim ni Trump ay maaaring magbigay ng mas malalim na suporta sa depensa. Ngunit maaari rin itong magdulot ng mas matinding tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Pangatlo, epekto nito sa imigrasyon at OFWs. Mahigit 1 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa Amerika. Ang anumang pagbabago sa pulisiya sa imigrasyon ay maaaring magdulot ng takot at kawalang katiyakan para sa ating mga kababayan. Ang tunay na problema ay ang pagtitiwala sa tao. Ang halalang ito ay isang malupit na paalala kung saan madalas napupunta ang ating pag-asa sa mga lider na ito, sa mga lider na tao. Nagsusumamo tayo para sa mga pangakong ipinamimigay nila, umaasang ang susunod na administrasyon ay magdadala ng tagumpay, kapayapaan at kasaganaan. Ngunit tulad ng paalala sa atin ng Biblia, ang pagtitiwala sa tao ay nauuwi sa pagkabigo. Salmo 146 verse 3-5. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa mga prinsipe ni sa anak ng tao na sa kanyang walang kaligtasan. Mapalad ang may Diyos ni Jacob na kanyang tulong, na ang kanyang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. At ito ang solusyon. Isang bansang nagtitiwala sa Diyos. Habang mahalaga ang mga lider at gobyerno, sila ay mga kasangkapan lamang. Hindi sila ang ating huling sandigan. Tayo ay tinatawag na magtiwala sa Diyos na siyang may likha ng lahat ng bagay at siyang tanging makapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kasaganaan. Ang Diyos ang tunay na tagapagligtas ng bawat isa at ang kanyang plano ay higit pa sa kaya nating maunawaan. Sa gitna ng kawalang katiyakan, ang kanyang pangako ay nanatiling matatag. Hindi kita iiwan,
ni pababayaan. Hebreo 13 verse 5. Kaya naman mga kaibigan, nawa ang ating pagtitiwala ay ating ilagak ng buong buo sa ating Panginoong Diyos at hayaan natin na siya ang magdidirekta ng landas ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, habang patuloy nating sinusubaybayan ang kaganapan sa mundo, tandaan natin na ang tanging tagumpay at kaligtasan ay hindi nakasalalay sa tao. Sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan natin, ang Pilipinas ay nasa mabuting kamay sapagkat ang Diyos ang ating gabay. Salamat kaibigan sa panonood at God bless sa iyo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Sa gitna ng kaguluhan at kawalang katiyakan, lumalapit kami sa iyo. Ikaw ang aming tanging pag-asa at sandigan. Gabayan mo ang aming mga lider mula sa White House hanggang sa Malacanang upang kanilang sundin ang iyong kalooban. Pagpalain mo ang aming bayan at turuan mo kami na magtiwala sa iyo at hindi sa tao. Sa iyo lang namin ilalagak ang aming pananampalataya sapagkat ikaw ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at katiyakan. Salamat, o aming Panginoon Diyos, sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.